Isang maganda papagpalang araw sa inyo lahat. Ngayon ay kauwi lang natin galing trabaho at tinatamad tayong magluto eh. So, ulam natin ngayon, tuna. Tsaka haluan na lang natin ng kamatis at sibuyas. So, samahan nyo ako at ihiwain natin to. Tinamad kasi akong magluto. Kaya ito na lang, panandali, mabilisang ulam. Pero sabi ko, galing tayong trabaho, hindi nyo pagod. Kaya, ito, dilata na lang ulam natin. Kamatis, katalo na yan. Tapos, konting kanin. So, kumusta na ng buhay-buhay, mga ka-OFW sa masulok ng mundo. Ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Ganito ang buhay abroad. Wala kang asahan. Ikaw lahat. Pag uwi mo, galing trabaho, ikaw magluto. Pag day off, maglaba. Kailangan talaga sakripisyo. Minsan ginagawa ko pag nagluluto ako, talagang dinadamihan ko na ulam. Nilagay ko na lang sa ref, pangat-pangat na lang. Pangalawang init, pangatlong init. So, tsagaan lang. Katulad dito, naman ako magluto kaya ito na yung ulam ko ngayon. Tuna, kamatis at saka kalawang ng sibuyas, katalo na. Ayos. Nahiga na natin. Hanggang ganyan buhay abroad, kailangan madiskarte ka minsan. Kasi nga, tulad ng sabi ko, ikaw lahat wala kang aasahan na iba. So, mga kababayan ko sa Pilipinas, mga kababayan ko sa abroad, sa mansulok ng mundo. Ayun. Ayos na, oh. Katalo na to sa akin. Tapos, ayaw ko sana magkanin eh. Kaso, kunti lang siguro. Tinapis sana. Kasi minsan, binabawasan ko rin kanin. Siguro dahil nagkakaedad na rin. Kaya, mahirap na. So, let's go. Samahan nyo ako at kakain na tayo. Ito yung ulam ko. Katalo na to. Yan. Diba? Ganyan lang yung buhay dito sa abroad. Minsan, sakripisyo talaga. So, samahan nyo ako at doon ako sa aking room partition ako kakain. Let's go. So, halika't samahan niyo ako. Kakain na tayo. Kanin. Of course. Ito na yung ginawa natin kanina. So, talagang ganyan ang buhay. Ay. Minsan kasi tinatamad akong magluto eh. Kaya minsan dilata. Bumibili na ako sa labas. Ganyan talaga ang buhay dito sa ibang bansa, abroad. Tulad sabi ko, wala kang maasahan. Kundi sarili mo lang. Trabaho, bahay, ganun lang.
Buhay abroad sa totoo lang napakalungkot. Yung mga ibang nakikita dyan na masaya, maganda yung kapaligiran habang nagpipicture sila, yun lang yun. Pero yung katotohanan ng isang OFW, lahat ng sakripisyo ginagawa. Ngayon kapag ikaw ay isang OFW, kasama mo ang iyong pamilya, maswerte ka. Kasi hindi mo na sila namimiss araw-araw. Kasama mo sila lagi. Bago pumasok ng trabaho, nakikita mo, pag uwi mo. Minsan siguro hindi kayo sabay-sabay kumain, depende sa schedule nila. Pero at least kasama nyo sila. Pero yung mga katulad ko na malayong pamilya, napakahirap, napakalungkot. Kaso nga lang, tulad ng sabi ko, kailangan lang talaga ng sakripisyo. Kasi siyempre, meron tayong mga anak na pinapaaral, kailangan natin talaga magtiyaga. Yung nakikita mo na yung ibang OFW na masarap ang kinakain, siguro pag sweldo yan, hindi ko naman linalahat, pero marami, lalong lalo na yung mga katulad kong sweldo ay yung sa minimum wage lang. Ang hirap mag-ipon, madali magsabi. Minsan sinasabi sa social media, kailangan mo mag-ipon, kailangan mo maglagay, mayroon silang sinasabi na percentage na iipon. Madali lang magsabi, pero yung sa katotohanan, pagdating ng sweldo, sabi ko nga, pagkasweldo, 1 day millionaire, 30 days laborer. Minsan nga, di ba, sinasabi nila, tagal-tagal mo sa abroad, wala kang ipon, wala kang ganito, wala kang ganyan. Di nila alam na siyempre buwan-buwan kami nagpapadala. Pagkasweldo, diretso padala, wala naman natitira, di ba? Kaya kayong mga may mga magulang, kapatid na pinag-aaral kayo, nasa abroad, yung nagpapaaral sa inyo, nanay nyo, tatay nyo, kapatid, mag-aaral kayong mabuti. Make it a value of them, kasi ang hirap kumita ng pera dito sa abroad. Tulad ng sinabi ko kanina, ang abroad para sa akin ay isang napakalaking sakripisyo. Sabi nga na isang bayani, diba? Pero isang napakalaking sakripisyo. Isipin nyo, isang OFW, birthday, minsan nasa trabaho yan kung hindi makapag-request ng day off. Pasko, depende rin yan. No choice ka naman, di naman pwedeng isara yung pinapasukan ng isang OFW. Siguro yung mga nasa office, kasi nga sa umaga, pero kung yung isang OFW ay nagtatrabaho sa coffee shop, restaurant, o iba pang establishment, malamang meron pang gabing shift niya.
Kaya kumustahin nyo yung mga mahal nyo sa buhay na sa abroad. Kasi nasabi ko, napakahirap. Isang message o tawag nyo lang, ay masaya na sila. Masaya na kami. Sa totoo lang. Kasi meron din comment yung mga kasama ko. Pag anong tawag nun? Sorry. Pagkatapos daw ng padala, wala nang message. Tapos pag malapit na ulit ang sweldo, yan na naman daw. So, talagang ganyan ang buhay. So, again, tulad sabi ko, OFW ay napakahirap. Pero depende rin, hindi ko naman nilalahat. Ito, sineshare ko lang. Yung sabi ko nga, yung mga OFW na nasa laylayan, nasa basic lang yung sweldo. Mahirap talaga yung mag-ipon. Sa totoo lang. So, paano? Kain muna ako. At maraming salamat mga ka-OFW sa mampanig ng mundo. Pa-comment below kung totoo yung sinabi ko. Hindi ko naman nila lahat. Pero ang sabi ko yung mga OFW na minimum wage na sa laylayan kumbaga ang sweldo. Dahil mas marami sa tingin ko yung mga OFW na minimum wage at saka yung mga talagang malalaki ang sweldo. Pa-comment below. So, paano? Maraming salamat sa pagsama. Again, ako pala si Ronnie. Kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. At pa-support naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. Ikaw kababayan, kung nasaan ka mang panig ng mundo, saan ka mang OFW, talagang ganyan, di ba? Kailangan talaga ng sakripisyo. Dahil talagang mahirap ang maging isang OFW. Minsan nga sabi natin na siguro hanggang 5 years lang ako, mag-ipon lang ako. Pero dumating ang 5 years, sabi mo siguro mag-extend muna ako hanggat pumuti na yung buhok ko. Tulad ko, pumunta ako dito, itim na itim yan. Pero hindi naman ako, no regret naman kasi sa Pinas mayroon din konting naipundar na yun ang pag iniisip mo, tinitignan mo, yun na lang ang nagpapasaya sa akin. At kumbaga mayroon namang napuntahan yung sakripisyo dito. At of course yung pamilya natin, yung mga pamilya ko, nabigyan ko rin sila ng sabihin natin na mas magandang buhay siguro kumpara kung nandun ako sa Pilipinas. Yung mga anak ko na papag-aaral ko. So of course talagang ganyan, talagang OFW may kapalit na isang malaking sakripisyo. So again, kakain muna ako. Kanina nagpaalam na ako. So paano? Maraming salamat mga ka-OFW sa mansulok ng mundo. Have a nice and great day to all of you. At kita-kits sa mga sunod kong mga videos.